Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Para magamit nila sa Department of Agriculture, DSWD, TESDA at iba pa, parang nagkaroon ng gripo, open faucet para sa pagdaloy ng pondo doon sa kanilang mga organisasyon na matagal na panahon hindi na nila nagagamit ang ganito mga line access of funds sa mga government agencies natin. So sa madaling salita, Eric, lumalakas sila. Tama ba? Yun ang patutunguhan Yun sa ang urban patutunguhan. operations. Yes, sa urban operations, yes. At ang paglakas sa urban operations, Ma'am Lorraine, Brother Franco, and Ms. Ina, will result to massive recruitment in schools, universities, and communities. Thereby, they will be able to capitalize on this para mag-deploy sa kanayunan at mag-recover ng NP. At ang lalakas dito, ang tataas dito yung kamatayan ng mga anak natin. Ayun. Dahil yan sila Franz Castro ay nabigyan ng lakas ng Speaker of the House at yung mga pondo na sinabi ni Eric, ang mga anak natin ang magiging biktima dito. Exactly. Dadalhin sila sa kanayunan at lalaban sila sa mga totoong sundalo. Yun. Brother Franco. Alam mo ka Eric, delikado yung ganyan eh. Lalo na ngayon na makakuha sila ng support from iba't ibang government agencies. Ito yung kumbaga magbibigay ng avenue for them to deceive more people eh. Exactly. Marami silang malilin lang dito sa kunyari kabutihan na kanilang binibigay, nag-aambag sila ng tulong, nagbibigay sila ng mga bigas at kung ano-ano pa man para makuha nila ang puso ulit ng ating mamamayan. Eh ginawa na nila yan, nakaraan pang ilang mga dekada ka Eric. In the end, kawawa rin tayo, di ba? Re-recruitin na nila. Ngayon, ang masaklap dito, pag binigyan mo yan muli ng lakas, binubuhay mo eh. Especially binibigyan mo ng pagkakataon dyan sa Kongreso na kung saan pinapakita mo na may power ka, may influensya ka, ayan kasi ang magiging parang hudyat, okay, baka pa natin to dahil malakas to eh. Tama. May suporta to eh. So, kumbaga, syempre magkakaroon ka ng suporta rin, hindi lang, pati sa mga agencies. Correct. At yung mga support ng agencies, ayan ang kanilang gagamiting instrumento para makapanlin ng ka, Eric. And Ayun yung parang supporting your delikado. point, Ma'am Lorraine, Brother Franco, before kayo pasa kay Ms. Ina for a rejoinder, dumami ang chapter building ngayon ng Oo, bayan diba? mo nationwide. Dumami Nagpawis, yes. And they're preparing for a strong comeback in 2025. Ayan. Ang target nila makakuha ng 7 hanggang 10 na seats. Pero ka Eric, magagawa nila kung may pondo yun, di ba? Ngayon nga, may pondo Sabihin, malaki. They have funds, access to government agencies, Support and support to from the government, Speaker of the yeah. House. And multi-projects. At sabi ni Ma'am Lorraine, they are given not only the platform of posturing as respectable, but they are given also funds to utilize. O gustong gawin. Ngayong nakalaya na ang dating senador at dating sekretary Laila de Lima. Ito'y kasunod ng balita na posibleng siya ay makipag-ugnayan sa International Criminal Court. Ako ay ibang dating yan. Siyempre hindi yan magugustuhan ng mga taga-suporta ng Duterte at ng mga Duterte. Yang ganyang pahayag. Pakinggan nyo ang sinasabi ni Solicitor General Gerardo Guevara. Ito po ay dati ring Justice Secretary noong panahon ni Duterte. At ngayon, ang siyang Solicitor General or abogado ng bayan, okay, sa ilalim naman po ng kasalukuyang gobyerno. Pakinggan natin dahil mahalaga po ang sasabihin ito. Bahala siya kasi private person naman siya, hindi naman siya nagre-represent ng government. Any person, not only Senator De Lima, any private person who wants to assist in the investigation are free. They're free to do so. Nothing prevents a prosecutor. He can conduct his investigation any way he wants. The only problem is, huwag siyang mag-expect ng cooperation, direct and actual cooperation from the government because the Republic of the Philippines has maintained its question of jurisdiction. Bahala siya kasi private person. Ayan o, ang linaw nun. Talagang hindi nila, marang bahala nga sila. Kaya lang, siyempre ano tawag yan? Pero paano yun mga kaibigan? Nandun si Hontiveros mga kaibigan. Tapos sila, yung mga si Raulo, si Raul Manuel mga kaibigan. Tapos si Castro. Ay magiging negatibong epekto yan dun sa kampanya. Hindi lang ng gobyerno, kung hindi ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte na huwag papasukin at payagan ang ICC na controversial tungkol dun sa mga human rights issue. Okay? Pero tingnan natin kung anong gagawin. Hindi mo rin masisisi si De Lima kung yan ang gawin kasi talagang nasaktan siya, nakakulong siya ng halos 7 taon. Kaya nga kung ano man ang kanyang gagawin dahil siya naman ay civilian, abay walang makakakontrol dun.
Yan ang malaking hamon ngayon. Alam kong ayaw ito ng mga Duterte at ng mga supporters nilang balitang yan, pero wala tayong magagawa. Malaya na ho si De Lima at kayang gawin ang gusto niyang gawin. Yan pa naman ay nirecognize, kinilala sa international community kung yung mga gunita nung siya ay nakakulong. Yung International Parliamentary Union ng European Union, ng Europe. Ilang beses nagpunta ng Manila at dinalaw siya. Pagkatapos ilang beses din naghayag sila ng panawagan sa administrasyon noon na palayain si De Lima. At hindi lang yan, pati ang United Nations ay nakamonitor sa kanya. At siyempre ngayon, International Criminal Court ang pinag-uusapan. So, kung itutuloy ni De Lima at kung ano ang kanyang plano, ay talagang wala hong makakapigil dyan. Kasi nga ho siya ay private citizen na. Siya ho ay isang sibilyan na sa kasalukuyan. Ano po ang inyong masasabi dyan po sa development na yan at pahayag ng Solicitor General Guevara tungkol sa isyong ito? Okay, any comment? React? Maging professional lang ang dating, walang out of the world na comment, walang magagalit. Pinag-uusapan lang ito habang mayroong kalayaan sa pamamahayag at pagpapalitan ng mga impormasyon. Mas nakakabuti yan sa demokrasya kaysa sa mamersonal, manlait at kung ano-ano. Hindi ho natin kailangan yan. Maging professional lang ang usapan, mas magiging kapaki-pakinabang. Okay? Pangalawang, pag-usapan natin, Senator Laila de Lima pa rin na ngayon ay nagpapahinga yata at kung saan. Ito naman ay aking sariling opinion, analysis, observation. Kung si dating Senador Laila de Lima ay magiging anti-Marcos o kalaban ng kasalukuyang gobyerno, palagay ko ay maraming manghihinayang sa kanyang paglaya or marami rin ang madidismaya sa kanya. Hindi ko siya inuutusan pero palagay ko ay pumukos na lang siya doon sa administrasyon na nagpakulong sa kanya kaysa kanyang silipin ang kasalukuyang pamahalaan kasi ang kasalukuyang pamahalaan wala namang kasalanan sa kanya. Tama o mali? Inulitin ko. Ang kasalukuyang gobyerno ay walang kasalanan sa kanya. Ang nagpakulong sa kanya ay ang nakaraang gobyerno at yun ang kanyang kalaban. Kaya ang aking tingin, kung si De Lima ay magiging hindi man anti-government, anti-Marcos, maging independent na lang sa kasalukuyan tungkol sa takbo ng gobyerno, mas makakabuti. Pero kung magpapa-identify siya at magpapagamit sila sa mga piklawan or dilawan o kung anumang kulay na sila'y oposisyon, anti-Marcos, baka madismaya sa kanya ang marami. Kasi wala naman akong nakikitang malalim siyang basihan kung sakaling mag-a-anti-Marcos. Kasi nga, hindi si Marcos at ang gobyernong ito ang kanyang problema. Kung tutuusin niya, ay nakalaya siya, pansamantala, dahil itong Dapat ang balikan niya mga kaibigan, yung mga tumistigo, di ba? yung gobyerno, ay mukhang yung mga prosecutor, ay hindi ho talaga napatunayan ang mga ebidensya laban sa kanya, kaya nakalaya sa kabila ng napakabigat na kaso. Hindi ko sinabi na may kinalaman ng gobyerno sa kanyang paglaya. Ang sinasabi ko lang, ngayon nangyari. After 7 years halos, saktong 6 years, 8 months and 21 days, matagal siyang humihiling na makalaya, hindi siya napagbigyan ng nakaraang gobyerno. Ngayon napagbigyan. So, tingnan natin kung paano. Kaya para sa akin, hindi naman natin tinuturuan ng veteranang senador at justice secretary dati na kapag nag-anti-Marcos siya, ay naghahanap lang siya ng maraming kalaban. Pagka ganon. Mag-focus na lang siya sa paghahanap ng hustisya doon sa nangyari sa kanya at kanyang panagutin ang mga taong nagpakulong at nagpahirap sa kanya. Yun yun. Di ba? Malamang tulungan pa siya ng gobyerno sa magitan ng kung anuman tulong ang pwedeng magawa sa legal na pamamaraan. Inuulit ko sa legal na pamamaraan. Hindi sa kung anong bagay. Yan po ang aking observation dito. Kayo, naniniwala ba kayo? Tama lang ba ang advice natin na mag-independent na lang siya sa gobyernong ito? Huwag siyang paggamit sa oposisyon? Huwag niyang idamay ang... Ito po yung At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Peace out.